Alam niyo po ay nakalilito ang paninindigan ho ng gobyerno ng Pilipinas na may kinalaman dito po sa ICC, yung International Criminal Court. So ngayon kasi ay hindi na po miyembro ang Pilipinas ng ICC at paulit-ulit din po naririnig natin mismo kay Pangulong Marcos Jr. at sa mga opisyal ng gobyerno na hindi raw po tayo makikipagtulungan at hindi makikipag-cooperate sa ICC. Pero ngayon ho, ano ho itong ginagawa ho ni Justice Secretary Boying Remulla na kung saan ay ipapasa na raw po ng gobyerno ng Pilipinas sa ICC yung pag-iimbestiga sa kaso dahil sa wala raw ho ebidensya rito at hindi raw po ito kaya nilang imbestigahan. So ito po ay sabi nga po ni VP Sara, ito po isang malaking insulto sa korte dito po sa Pilipinas dahil sa bakit kailangan ipaubaya mo sa mga dayuhan yung pag-iimbestiga sa mga kaso na nangyari dito po sa ating bansa. So ito raw po ay napakalaking insulto para po sa mga Pilipino, gayon din po sa mga hukom sa sangay po ng hudikatura dito po sa ating bansa. Pakinggan ho natin ito hong pahayag at yung report na may kinalaman sa naging pahayag ni VP Sara Duterte. Kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang mga naging pahayag ni Justice Secretary Crispin Remulla hinggil sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. So is he saying, as a Justice Secretary, that our courts are not competent to hear cases of crimes that were allegedly done inside Philippine territory? So sinasabi ba niya na yung mga huwes natin ay walang alam compared to sa huwes ng ICC? Naunang sinabi ni Secretary Remulla na mahirap patunayan ang mga kaso rito dahil sa umano'y pagkawala ng ebidensya at pagtanggi ng mga sangkot na magsalita. Kaya ayon sa kalihim, ay ibinibigay na nila ito sa ICC. Pero hindi aniya ito nangangahulugang balak ng Pilipinas na muling sumali sa Rome Statute na nagtatag sa nasabing hukuman. Ngunit para kay VP Duterte, insulto sa mga Pilipino, lalo na sa mga hukom ng bansa, ang pagpapasa ng kaso sa isang banyagang jurisdiksyon. Intellectually challenged. Ang move na sasabihin mo na hindi ka na lang as Justice Secretary na hindi ka na lang mag-iimbestiga o mag-kurso ng kaso at ibibigay mo na lang yun sa isang foreign jurisdiction. Nakaka-insulto yun as a Filipino. Lalo-lalo na sa mga huwes natin, sa judges natin. Nakaka-insulto siya. Dagdag pa ng Okay, so yun ho mga kababayan, talagang malaking insulto po ito at paano ho mangyari dahil sa sabi ho ni Secretary Boying Remulla na wala na raw po mga ebidensya. Dito po kung parang hindi na po nila maimbestigahan at walang patutunguhan ng kaso. Pero kung maibibigay mo ba dyan sa ICC, ito hong kasong ito, kaya ba nilang imbestigahan at makapag-produce ng mga ebidensya? So yun po ang nakapagtataka mga kababayan. So ibig ba sabihin na kapag ang dayuhang at halimbawa ito pong ICC dayuhan ang mag-iimbestiga dito sa Pilipinas ay lalabas itong mga ebidensya. Kasi sabi po ng Secretary Remulla wala na raw mahirap na imbestigan dahil wala na ebidensya kaya papasa na raw po nila sa ICC. So paano ito? Mag-iimbento ba sila ng kung ano-ano? Or para madiin lalo itong si dating Pangulong Duterte? So maliwanag ho mga kababayan na kung ano ang kanilang sinasabi, iba po ang ginagawa. Di po ba? At di ba paulit-ulit na sinasabi na hindi nakipag-cooperate ang gobyerno ng Pilipinas sa ICC. Pero anong nangyari? Ipinaaresto ito pong si dating Pangulong Duterte at agad na ipinatapon doon po sa The Hague, Netherlands. At kumpleto meron hong eroplano pa at kaya nga may binabanggit nga ho ito pong si VP Sara Duterte at maging itong mga testigo raw na padadala ho kagad may mga eroplano pa dyan po sa ICC. Sabi nga ni VP, wala nga kayong binigay na eroplano sa mga OFW na naipit
ng tensyon, kaguluhan dyan po sa Middle East. O pakinggan natin muli yung iba pang pahayag ni VP Sara. Dalawang Pangulo, tila walang konkretong plano ang administrasyon para sa mga Pilipinong apektado sa Israel-Iran conflict. Ngunit mayroong plano para sa mga testigo laban sa kalaban sa politika. Ito'y matapos pagbigyan ng Department of Justice ang hiling ng International Criminal Court na proteksyon para sa mga testigo sa war on drugs. This is an example, again, of scapegoating. Nakita mo, wala silang plano para sa mga tao na nadidelikado yung buhay sa loob ng Middle East. Pero may plano sila para sa mga witnesses kuno ng kaso na kalaban nila sa politika. Para kay Vice President. Okay, so yun ho mga kababayan at kayo ho sa ating mga viewers, sa ating mga taga-subaybay dito po sa ating palatuntunan, pabor ho ba kayo na parang ang ginawa ho rito sumuko na po ang DOJ sa pag-iimbestiga sa mga sinasabing di umano'y extrajudicial killings at wala na raw po mga ebidensya, so ipapasa na raw ho sa ICC. Kumbaga Sara, bahala na ICC dyan. Dito rin naman mag-iimbestiga yung ICC. Ibig sabihin, mas magagaling ba yung mga taga-ICC na mag-iimbestiga? O kakatulungin din sila? Di po ba mga kababayan? Ako sa tingin ko rito, kaya ginagawa ho dyan, na ini-open na kunwari na ganyan, para lalo pong madiin ang sa kaso ito pong si dating Pangulong Duterte na ngayon po ay nasa The Hague, Netherlands, dyan po sa ICC. At para talagang patong-patong na ho ito hong mga kaso. At siyempre, pinalulutang ho nila ito sa gitna po ng, di ba, meron pong petition para po sa interim release ang mga abogado ni dating Pangulong Duterte para pasamantala po siya makalaya. Di po ba? So yan po, patong-patong ho at iisa rin po ang naratibo na sinasabi, nako dapat daw hindi na raw po palayain pasamantala ang dating Pangulo dahil sa meron po siyang may impluwensya pa. Kung inyo pong idudugtong na kung saan pinalilitaw na pwede pa raw iharas ng dating Pangulo ang mga testigo. Kaya ngayon idinugtong yung mga witnesses o yung mga testigo raw ho mga kababayan ay baka may banta sa buhay kaya dapat pangalagaan. So tignan nyo ho, idinudugtong ho. At maaaring siyempre para bigyan diin na huwag palabasin ito pong si dating Pangulo na Digong. Yun ho mga kababayan. So talagang ginagawa po ang lahat ng pamamaraan. So bagamat sabi po ng Malacanang, wala silang pakialam dyan sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC, pero makikita nyo naman yung mga galaw na meron pong pakialam. At sa ngayon, di ba, kasi parang hindi man nagsasabi na sila po ay tutol dito po sa interim release sa dating Pangulo, pero yung mga galawan ho mga kababayan na yan pinapalutang na baka nasa panganib, yung mga testigo, at lalo na kapag nakalabas pinayagang pasamantalang makalabas ang dating Pangulo ay baka lalo manganib yung mga testigo. So parang mga ganyan mga galawan ho ngayon. Kayo ho, ano ho pananaw nyo mga kababayan? Ganun din ho ba sa aking pananaw na kung saan ito hong mga pagpapalutang na kesyo po dapat protektahan ang mga testigo ay may kinalaman po ito sa petisyon sa interim release. Kasi hindi naman na kailangan na i-broadcast or i-press release pa yan. Talagang matik na ho yan dapat talaga nabibigyan po ng proteksyon ito pong mga testigo. Kung siyempre talagang poprotektahan nila, mamaya bumaliktad ho yan, di ba? Yung katulad na nangyari sa Senado. Mga kababayan, di ba? Yung tumestigo dyan po sa Senado na kung saan ay naunang idiniin ito pong si Pastor Quiboloy, pero ngayon biglang nagbago ho ang kanilang tono. At bukod ho dyan ay banggitin ko na rin ay nagtataka ito pong si VP Sara dahil sa wala naman pong hindi naman po nag-a-apply ang kanilang pamilya o kampo ng mga Duterte para doon po pasamantalang manirahan at para po sa interim release ni dating Pangulong Duterte.
So wala, hindi nga sila nakipag-usap sa Australian government eh. Pero ngayon may mga lumalabas na mga balita at maaring idinudugtong ho ito doon po sa kanyang pagpunta noon sa Australia na kung saan ay kanyang pinangunahan yung Filipino community na nagsagawa po ng pagkilos para panawagan na palayain ito pong si dating Pangulong Duterte. So yun lang ho mga kababayan at kayo ho. Kasi siguro ay maganda magbigay rin sana siguro ng komentaryo, no? Yung ating sangay ng hudikatura dahil sa parang sabi insulto raw po ito. Pero ang tingin ko rito, ang pinakamotibo ho rito mga kababayan, yung target, ayaw ho nilang, hindi ho masabi kasi ng gobyerno natutol ho sila dito po sa interim release ni dating Pangulong Duterte. So gagawa ng ibang pamamaraan na kaysa dito, poprotektahan ang mga testigo para dahil sa merong banta sa kanilang seguridad, ganun ho yun. Para umingay, tapos siyempre sasabihin ng ICC na ko sa Pilipinas delikado pala yung mga testigo. So pwedeng maka-apekto ito, 'di ba, sa kanilang desisyon para po sa interim release ng dating Pangulo. So yun lang po. Yan pinag-uusapan natin mga kababayan at sa mga bago lang po sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe na po at i-like at i-share para lalo pa ho lumawak ito hong ating channel at para po sa pagbibigay ng mga paglilinaw at komentaryo. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.